Praise God. Buksan natin ang ating Biblia sa Mark. Mark 16, verse 15. Sabi sa English, He said to them, "Go into the world and preach the gospel to all creation." Sabi mo sa iyong katabi, go. At sinabi ni Jesus sa kanila, "Humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao." Tayo po yumuko at manalangin. Hallelujah. Ama naming banal na makapangyarihan sa lahat, Lord. Pinupuri ka namin, Lord. Pinapasalamatan dahil sa iyong walang sawang pag-ibig na iyong ipinadadama sa bawat isa sa amin, Lord. Salamat na ikaw ang palaging nag-iingat, nagpoproteksyon at naggabay sa iyong mga anak, Lord. Salamat, Lord, at muli binigyan mo kami ng buhay upang kami, Lord, ay patuloy na makapaglingkod, makapagsamba sa iyo, Panginoon. Ama, dalangin ko sa oras na ito, basbasan mo po ang mensahe na aming pag-uusapan sa umagang ito. Na ito'y maging kapaki-pakinabang sa aming buhay, Lord. Lord, bigyan mo po kami ng masidhing pagnanasa, Lord, kung saan matupad namin ang iyong banal na salita, Panginoon. Buksan mo ang aming isipan, ang aming puso na maunawaan namin, Lord, ang iyong banal na salita. And Holy Spirit, we pray, O God, na ikaw po, Panginoon, ang mangusap at magministeryo sa pagtitipon na ito. Lord, dalangin namin na ikaw po ang totoong mag-preach, ikaw ang totoong mangaral, Lord. Gamitin mo lamang po ang iyong abang lingkod na maging daluyan ng mensahe. Ngunit dalangin namin, Panginoon, na ikaw po ang siyang marinig namin sa oras na ito, na kumakatok at nangungusap sa aming puso. Ano man pong gawa ng aming kaaway, Lord, ay aming itinataboy, winawasak, kung saan kami, Panginoon, ay madistract, kung saan hindi kami makapag-focus, kung saan hindi namin makuha ang mensahe na gusto mong iparating in the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord, salamat na walang makahadlang sa aming pag-aaral ng iyong banal na salita. Pinupuri ka namin, Lord, sinasamba, pinapasalamatan. Sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen at Amen. Go and preach the gospel. So itong ating pag-uusapan, mga kapatid, ay siyang madalas na natitake for granted ng mga believers o ng mga mananampalataya, na kung saan ang ating Panginoong Hesus ay merong bilin sa ating lahat, sa ating patuloy na pagsunod sa kaniyang banal na salita. Sabi ng ating theme verse, "Go into the world and preach to all creation." Sabi ni Jesus, na tayo ay lumakad, tayo ay humayo upang mangaral ng salita ng Panginoon. Ayon sa pag-aaral, sa buong populasyon ng mga tao sa mundo, palagay na natin ilan na yung population, 8 billion plus, halos 2.8 o 3 billion mahigit ang mga tao na hindi pa talaga nakakakilala sa ating Panginoong Hesus. Imagine niyo 3 billion plus. Sa buong mundo, 3 bilyong mga tao ang hindi pa talaga nakakakilala kay Kristo o hindi pa nakakarinig sa kaniyang pangalan. Kita niyo kung gaano kalaki yung 3 bilyon mahigit, sabihin na natin 3.5 billion sa buong populasyon ng mga tao na nabubuhay ngayon sa ating henerasyon sa mundo. At
Kung dito sa Pilipinas yung percent na iyon, napakarami pa rin. Maging dito sa ating bansa, ang hindi pa nakakakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi pa nakakaalam ng mensahe ng mabuting balita. Hindi pa nakakatanggap ng kaligtasan or even opportunity na makatanggap ng kaligtasan na inaalok ng ating Panginoong Hesukristo. So yung pag-uusapan natin ngayon mga kapatid, ay patungkol sa evangelism. Sabi mo sa iyong katabi, evangelism. Ano yung evangelism? It means to share the gospel of Jesus with someone else. Yun ang evangelism. Hindi to share the gospel sa mga tao na kapareho mo na may alam na. Sa kapareho mo na believer na, sa pareho mo na Christian. Kung hindi, ibig sabihin, pag ikaw ay mag-evangelize sa mga tao na hindi pa nakakaalam ng katotohanan. Maraming mga tao akala nila na may alam na sila, pero actually hindi katotohanan ang kanilang nalaman. So as a Christian, mga kapatid, personal evangelism ay kailangang maging lifestyle sa ating buhay bilang Christian. Sabi mo sa iyong katabi, lifestyle. Evangelism is a lifestyle. Ugali. Ugali ng mga Kristiyano na magbahagi ng mabuting balita ng ating Panginoon. Anong ugali natin mga kapatid? Anong nakasanayan natin? Anong kinaugalian natin? Anong ginagawa natin sa ating buhay araw-araw? Di ba? Pag sinabi nating nakaugalian, yung mga bagay na nakasanayan mong gawin. Normal, natural. Amen? Natural, kusa. Kusa, minsan ano ka? Hindi mo napapansin na kusa mo palang ginagawa. No, yun yung lifestyle, normal. Yun yung palagi mong ginagawa. Yun yung nakasanayan mong gawin. At sa ating pag-aaral ngayon bilang mga Kristiyano, dapat maging lifestyle natin ang pamangangaral ng mabuting balita ng ating Panginoon. Maging lifestyle natin ang pangangaral sa ating Panginoong Hesukristo. Kung sino siya, kung ano ang kanyang ginawa, kung ano ang kanyang inaalok, upang ang mga tao ay makakilala sa Kanya. So personal evangelism. Ang ating Panginoong Hesukristo ay nag-iwan sa atin ng maliwanag, ng clear instruction. Sabi niya, go into the world and make disciples of every nation. Gawin ninyong alagad ko, Matthew verse 28, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Amen? Bautismohan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuan ninyong sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko. After makakilala sa Panginoon, number 2 ang nagagawin, merong fellowship, patuloy, continuous. Pero ang goal natin, ano yung instruction ng Panginoon? To make disciples. Kaya nga kami, meron ba dyan, ready ba dyan? Last week, nag-training kaming mga men's. Ipakita nga natin yung mga pictures natin dyan. Naka-ready ba yung pictures? Diba? So, nag-train kaming mga men's para mag-practice kung paano mag-evangelism. Mag-evangelize ng mga tao. Kasi, I think sa 8-9 years, magti-10 years na kung nasa gawain, nagsimulang mag-lead ng church na ito ay or 9 years ay hindi pa natin ginagawa na tayo ay di ba? Na tayo ay nangangaral at kung paano mangaral. So last week sinikap namin sa men's na kami ay makapag-training at ito yung mga itsura ng mga kapatid natin nung kanilang training. Yan. So ayan, o ba? Tingnan nyo nga kung nandyan yung inyong mga mister. Kaharang ba ako? O, next. Sige, mabilisan lang, mabilisan. Okay, oko. Tingnan mo naman, talagang, di ba? Naka-focus.
O ba't kainan agad ah? Yan. Sige pa, meron pa ba? Yan. Medyo ano lang. Ayan, sige. Sige, mabilis na mabilis. Quick, quick, quick. Yan. So, ayan yung aming ginawa last week. Sabi ko, hindi mo na ako magsasalita kung hindi kayo na naman ang magsasalita. So, grupo natin sila sa pangunguna ng ating mga pastor. Nag-guide sa kanila, Pastor Marlon, Brother Anton, Brother Mark. So, sila yung mga grupo ko sila na practice, makapag-training kasi karamihan ng mga men's natin dyan ay mga bago sa pananampalataya, mga bagong believer, so hindi pa nila na-experience kung paano yon. So last week kami ay nag-train at salamat sa Panginoon na maraming mga potensyal. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Talagang nagsikap. So alam ko yung mga men's may mga training din yan. So kailangan mag-train tayo ngayon. Yung mga teens, kailangan mag-train ang mga teens. Lahat ng department ng church, kailangan mag-train kung paano magpahayag, kung paano mangaral, kung paano mag-share. Araw-araw mga kapatid, meron tayong laging nakakasalamuha. Mga katrabaho natin, mga kaklase natin, magpapasok ka na ngayon. Mga tao na ating nakasanayang makasama, kakwentuhan, kadaupang palad. Pero naisip ba natin kung minsan, ilang beses sa mga taong yon na madalas nating nakakasama na sila ay naikwentuhan natin patungkol sa ating Panginoong Hesus? Ilang pagkakataon sa ilang daan o libong pagkakataon na nakakasama mo ang mga taong yan na ikaw ay nag-open, nagkwento patungkol sa ating Panginoong Hesus sa kanilang buhay, mga kapatid. Naalaman natin na napakaliwanag ng instruction ng Panginoon. Sabi niya, go! Lumakad! Hindi sinabi ni Lord, magstay! Manguyakoy! Na wala tayong gagawin. Kung hindi habang ginagampanan natin ang ating araw-araw na mga trabaho, negosyo, at kung ano-anong ating pinagkakaabalahan araw-araw, 7 days a week, o 6 days a week. Pero dapat sinisikap din natin habang tayo ay nagtatrabaho, every time na may opportunity na makapag-share tayo ng salita ng Panginoon, atin iyong ginagawa, mga kapatid. So magbibigay ako ng mga key points kung bakit kailangan at mahalaga at ano ang gagawin natin bilang believer upang magampanan natin ito. Kasi ito yung obligasyon, ito yung responsibility na ibinigay sa atin ng Panginoon nung tayo ay tumanggap sa Kanya. Nung tayo ay naglingkod sa Panginoon, meron itong kaakibat na responsibilidad at isa doon ang maghanap tayo ng taong katulad natin noon upang dalhin sa paanan ng ating Panginoon. So ano yung number 1 key point na gusto kong i-share? Sa oras na ito, mababasa natin sa Matthew 9:37 to 38. Sabi sa Mateo 9:37 to 38, kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakaraming aanihin, ngunit kakaunti ang nag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala ng mga mag-aani. So number 1 point, pray for laborers. Ipanalangin natin na magpadala, na lumingap ang Panginoon ng mga tao na handang mangaral, na handang maghanap ng mga kaluluwang naliligaw. Lost souls. Buhay nga. Yan tinatawag natin, buhay nga, pero walking dead. Nakakapaglakad, nakakapagsalita, nakakakilos, pero spiritually dead.
Kaya anong kailangan nating gawin? Manalangin na ang Panginoon ay mag-raise up, maglagay ng passion sa atin na mga believers, mga kapatid. Gaano kabigat sa ating buhay, sa ating puso? Meron ba tayong kabigatan na mangaral? Meron ba tayong kabigatan na tayo ay maghanap ng mga tao na naliligaw, ng mga tao na patuloy na pinapahirapan ng kasalanan, na patuloy na pinapahirapan ng dyablo ang kanilang buhay dahil hindi nila alam kung papaano kumawala sa ganong sitwasyon ng kanilang buhay. Porsigido ba tayo, mga kapatid? Tingnan mo nga yung iyong katabi, porsigido ba yan? O konting mga ano lang, ay nakakatamad, nakakapagod. Pagod na nga ako sa trabaho, papaano pa kami ni pastor? Ha? Yung trabaho, normal na yan, mga kapatid. Part na yan ng life natin. Kaya dapat hindi yan maging dahilan para mawalan tayo ng oras sa pagtupad ng gawain ng Panginoon. Yung iba nagiging issue, pagod kasi, pagpuyat, hindi. Time management ang kailangan upang hindi natin mapabayaan ang gawain ng Panginoon. Paano minsan hindi tayo mapupuyat, hindi tayo mapapagod? Kasi pag uwi natin ng bahay, galing sa eskwela, galing sa trabaho, galing sa business natin, mauubos pa ang oras natin sa pagtuplok-tuplok ng mga cellphone. Butingting ng mga cellphone, na social media, nanonood sa YouTube, kung ano-ano pa, na wala namang kabuluhan. Kaya feeling mo pagod na pagod ka, kaya feeling mo puyat na puyat ka. Pero kung minsan yung oras natin ay ang pinakamalaking umuubos ay yung mga bagay na nakasanayan nating gawin na wala namang kinalaman sa Great Commission na binigay ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. So ang tanong, porsigido ba tayo? Kaya yun ang dapat nating ipanalangin na si Lord ay mag-raise. Anong tawag yun sa Tagalog? Lumingap, di ba? Magbigay ng ganitong burden sa mga tao. Magbigay ng ganitong passion sa ganitong aspeto, sa ganitong part ng gawain ng Panginoon. Naalala ko dati nung bago ako graduate, usong-uso talaga yung, ewan kung uso pa rin yan ngayon, mga networking. Uso pa rin ba yan ngayon? Mga networking, mga ganto-ganto. Tingnan nyo kung paano sila ka-passionate. Ang dami nilang pakulo, ang dami nilang ganto. Mayroon pa, open-minded ka ba? Dami silang mga slogan na, ano kaya yung open-minded? Ano meron? Ha? Halika, Brad, sama kita sa sama kita talagang kala ko naman Bible study. Sama ka sa ganito, ganyan, kasi may kami. Tapos dadalhin kayo dyan sa may Quezon Ave ba yan? Merong dyan Merong office dyan na nandiyan dyan lahat. Pagpasok mo doon, para kang, yung setup ay parang, yung setup? Parang nasa party, di ba? Parang, ang gaganda, mga nakasuit, nakadesente. Ayos talaga, pagpasok mo, okay dito Talagang, yung mga tao. Maya-maya maglalabas ng papel at magbibilog-bilog. Diba? Tapos, kala mo evangelism yung nangyayari, one-on-one, ganto ganyan, ganto yung mga mo, ganto yung mga sangay-sangay mo, left, right. Ano nyo ba yan? Na-experience ba kayo? Ito yung mga mo, ito yung mga kikitain mo, napaka-passionate nila. Lahat ng bagay, lahat ng paraan, lahat ng sisikapin nila para yung tao na prospect nila ay madala nila doon sa kanilang, o kung ano man ang kanilang ginagawa at kung ano man ang kanilang agenda. Dapat ganun tayo, mga kapatid, bilang Christian. Passion, may passion, talagang grabe, gahanap ng paraan, hindi mapapakali. Yun nga tao lang, yun nga pera lang.
things lang ang mga bagay na yon na mapapala, pero ganun sila ka-passionate. Pero ang mga Kristiyano, spiritual. Forever. Eternity. Sabi ni Lord, kung kikilos tayo sa Kanya, makakatanggap tayo ng mga kayamanang hindi temporal lang, kung hindi mga heavenly treasures. Hindi maaagaw sa iyo, hindi mawawala, hindi kakalawangin, hindi mapapanis, hindi masisira. Yun yung treasure. Kung alam lang natin, mga kapatid, kung ano ang reward sa mga mananampalatayang nagpapakahirap upang tuparin ang utos ng ating Panginoong Hesus. Siguro katulad ka ng mga tao sa networking kung paano na lang humanap ng paraan. Hindi na halos makatulog kung paano yung strategy na gagawin. Madala lang doon sa office, sa building nila, yung prospect nila. Pero ang mga Christians, wala man lang passion makapagdala ng kapitbahay, ng kaibigan, ng kamag-anak, ng relatives na bumisita sa church. Paglabas nyo pa lang sa bahay nyo, ang dami nyo ng friends, di ba? Pagpasok nyo sa school, pagpasok nyo sa work, ang dami nyo ng kakilala. Pero ilan ba dyan yung pinag-isipan nyo talaga kung papaano? Na nag-ano talaga kayo ng strategy kung paano ko to siya maano? Anong sasabihin ko sa kanya? Paano ko siya mahihikayat na samahan ako? Na pumunta sa church, na pumunta sa mga women's service, sa mga men's service, sa mga young people service. Anong effort ang talagang ginawa natin sinikap? Kaya sabi ng ating point number 1, pray for laborers. Ipanalangin natin na maglingap ang Panginoon ng mga tao, ng mga mananampalataya na may passion. Point number 2, Matthew 14 verse 19. Ano yung number 1? Pray for laborers. Manalangin ng mga manggagawa. Point number 2, Matthew 4 verse 19. Sinabi ni Jesus sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mangingisda ng mga tao. God called you to be a fishers of men. Sabi mo, fishers of men. Sabi sa iyong katabi. You are a fishers of men. Ikaw ay mangingisda, hindi ng mga physical na fish. Kung hindi, ikaw ay mangingisda ng mga soul. In other words, hahanapin mo sila. Hahantayin mo sila. Fishermen. Alam niyo kung kayo ay mangingisda, mga kapatid, ano ang ma-observe natin sa mga mangingisda? Yung mga mangingisda, ang pinaka-number 1 na ma-observe natin dyan ay kung sila ay mangingisda ng mga tao, doon sila pumipwesto sa mga lugar kung nasan yung mga isda. Amen? Hindi ka pwedeng mangisda sa kung gusto mo mangisda, at dito ikaw ay tatambay sa may kanal at doon ka mamimingwit. Kasi wala naman talagang isda doon. Ang makukuha mo doon ay mga lumot, siguro uod, basura. Ibig sabihin, kung mangingisda ka, hindi ka doon sa mga lugar na walang kang mahuhuling isda. So ang ma-observe natin sa mga fishermen, sila ay pumupunta sa mga lugar na kung saan nandoon talaga ang maraming isda. Kung sa laot, kung ito'y sa ilog man, doon sila naghahantay, doon sila namimingwit. Di ba? Sa evangelism, ganito rin. Doon tayo pumupunta sa mga komunidad, sa mga community na may mga tao, na may maraming mga unbelievers. Kung nasaan sila, kung saan sila nakatambay usually, wala naman silang ginagawa. Doon tayo dapat nagbabakasakali na baka may bukas
ang kalooban na makinig ng salita ng ating Panginoon. Yung iba nga sa kanila, kaklase lang natin eh. Yung iba sa kanila, ka-workmate natin, hindi na natin kailangan lumayo. Nasa community, nasa kapaligiran. Yung iba kung minsan, housemate mo pa. Sa loob ng bahay pa mismo, kasama mo. Kapitbahay mo, yung iba kung minsan, kachismisan nila sa labas. Andiyan lang yan dun eh, lalo na pag umagang-umaga yung mga wireless CCTV. Hindi na kailangan ng wireless CCTV. Mari, alam mo yung ano? May bagong pasok, bagong lipat dyan. Ang laki ng TV. Mga ganong-ganong mga usapan, di ba? Alam mo ba yung ni Mister, ni kumpare, ganito, ganyan, ganon. Umagang-umaga pa yan, simula alas 7 ng umaga. Matatapos mga 9:30. Grabe, kung evangelism yung pinag-usapan, dami na, no? Di ba? Minsan nakapalibot lang sa atin. Kung ikaw ay estudyante, merong mga tinatawag na mga cell group. Gawin natin yan. Gawin ninyo yan. Student, Christian. Maghanap ka ng mga kapwa mo, believer. Try niyong magsimula ng mga cell group. Maraming naliligtas sa mga ganyan. Sa work, pwede yang gawin. Pagka may mga, di ba, may mga break sa work, ilan ba ang oras ng break? 1 hour? Mahigit yung iba, o kahit 15 minutes. Cell group muna tayo, invite natin yung mga friend natin. Na tumatambay lang naman dyan, naglalaro lang, wala namang ginagawa. Tuwing break time. Sa school, ganun din. Kailan ba yung break time sa mga magka-college? Hindi naman lahat ng oras, nasa klase, may mga break time yan, ilang oras kung minsan. Ano yung gagawin as a believer, as a Christian? Anong gagawin? Makikisabay, makikibanding, makikijamming sa mga worldly things na ginagawa ng mga classmates. Magtayo ng mga cell groups. Si Pastora Maricar nagsimula sa cell group. Unbeliever siya, meron siya mga classmate na nagsikap gumawa ng gawain sa eskwela, college. Hindi nila naiintindihan nung una na meron. Weird. Weird na mga ginagawa para sa kanila. Pero hindi nila alam, kalaunan ito'y naging tulay upang talagang makilala nila ang tunay na pananampalataya. Karamihan ng mga kabatch niya ngayon ay mga Christian na rin. Pero sino ang nag-lead sa kanila? Classmate nila. Isa, dalawa. O minsan, kung minsan, isa lang. Kailangan kasi go. Sabi nga ng verse, go. May gawin tayo. Hindi tayo pakakakampante na okay na yon. Ganun na lang. Kailangan go. May effort, may hakbang. Tayong gagawin sa Great Commission ng Panginoon. Sa cell group nila, 10 ang umattend. Kung may isa na maligtas doon na may ma-born again, hindi ka nalugi. Isa, dalawa, tatlo na may ma-born again sa cell group na binubuo mo, hindi ka nalugi. Amen? At imposibleng wala kung magsisimula ka ng mga cell group. Mga student, mga nagwo-work ngayon, kung mag-start kayo, imposibleng wala. Bakit? Kasi kasama nyo si Lord. Imposibleng hindi yan magbunga. Ang kailangan lang naman, sabi niya, go eh. Lumakad ka, mag-start ka. At pag nakapagsimula ka na, si Lord na ang kikilos. Gagamitin lang ni Lord yung bibig mo, yung isip mo, yung idea mo, yung pakikipagkapwa-tao mo. Gagamitin niya lang yun. Pero actually, siya talaga ang kikilos pag sinimulan mo na. Sabi ni Lord, go. Hindi niya sinabing stay. Hindi niya sinabing stay lang tayo, ganito lang tayo palagi, ganito lang tayo karami palagi. Gusto ng Panginoon, go, maghanap tayo at dalhin natin sa simbahan upang ang buhay ng tao ay mabago, upang ang buhay ng tao ay mabigyan ng pag-asa, upang ang buhay ng tao ay magbigyan ng oportunidad na makatanggap ng kaligtasan. Sinong gagawa? Sinong ina-expect niyong gagawa? Kung hindi tayo, mga kapatid. Gusto niyo na magpababa si Lord ng mga alien? Kung meron pang alien?
At yun ang magpipreach para talaga? Hindi, tayong tao. Tayong Christians. Tayong mga born again. We are called to be fishers of men. Point number 3. Sabi ng Romans 1 verse 16, hindi ko ikinakihiya ang magandang balita, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. So point number 3, you cannot be ashamed of the gospel. Hindi mo dapat ikahiya ang mabuting balita. Sabi mo sa iyong katabi, huwag mong ikahiya ang mabuting balita. Marami sa mga tao ang nahihiya. Nahihiya nga kung minsan ipaalam na sila'y Christian, na sila'y born again. Hindi nga alam, kung minsan nagugulat pa yung ka-office mate mo eh. Pag natag ka sa gawain ng church, ha? Born again ka? Hindi nga. Paano nangyari? Di ba? Minsan nagugulat sila, hindi nila alam, wala silang kamalay-malay. Hindi mo man lang mabanggit, hindi ka man lang proud na ikaw ay linigtas ng Panginoon. Ikaw ay Kristiyano, nahihiya ka. And that's the reality. Yan ang katotohanan. Sa buhay ng tao, na may mga tao na kinakahiya. Kaya nga sabi dito sa Romans 1:16, hindi ko ikinakihiya. I'm not ashamed of the gospel. At isang bagay yun na dapat nating ipag-pray na huwag nating ikahiya ang mabuting balita, ang kaligtasan. Amen? Sabi mo sa iyong katabi, huwag mo ikahiya. Sabi mo ulit, huwag mo ikahiya. Kung ikaw ay may love sa iyong kapwa, kung ikaw ay may concern sa isang buhay ng tao na kapag hindi niya alam ang kaligtasan, na kapag siya ay namatay, siya ay diretso sa napakainit na naglalagablab na apoy ng impyerno. Kung ikaw ay may awa at habag doon sa taong yan, hindi ka dapat mahiya sa gospel. Minsan may mga kaibigan tayo, 3 taon, 5 years, 10 years na nating friend, hindi man lang natin napakilala si Kristo sa kanila. Wala tayong courage. Hindi tayo matapang na magbahagi ng salita ng Panginoon. Wala tayong love. Wala tayong concern. Dapat may love, dapat may concern tayo. Parang pag nakikita mo yung isang kaibigan mo, isang kapamilya mo, relative mo, na nadaanan mo at yung bahay nila nasusunog sa, let's say, pangatlong gusali, pangalawang gusali, at sila nandoon sa first floor. Ikaw ba ay wala lang gagawin? Hindi mo ba sasabihin na, oy, labas sa bahay mo, labas ka dyan sa bahay mo, bakit? Nasusunog ang bahay mo, lumabas ka dyan. Hindi ka pa kikilos ng ganon? Yung mga kamag-anak mo na nakikita mong nasa danger, nasa panganib, nasusunog na ang tahanan, anong gagawin mo? Siyempre, sasabihan mo sila, lumabas ka na dyan. Nasusunog yung bahay nyo, yung bubong ng bahay nyo. Yung second floor nyo, nasusunog, bumaba na kayo dyan, delikado. Kasi concern ka, kasi may love ka doon sa mga tao na yon. Hindi mo pababayaan. Dahil maaari ka nilang sisihin pagdating ng panahon, Lord, hindi man lang ako sinabihan ito. Ang tagal ko tong barkada, ang tagal ko tong kaibigan. Hindi man lang ako binalaan na yung ginagawa ko pala ay may panganib na kapalit. Hindi man lang ako binalaan na ang buhay ko pagka hindi ko binago, pagka hindi ko hinandog, inalay sa Panginoon, ay tsak na may kapahamakan. Mahal ba natin yung ating mga kamag-anak? Mahal ba natin yung ating mga loved ones, kapatid, magulang, anak?
na wala pa sa Panginoon, gaano natin sila kamahal? At bakit nahihiya tayo sa gospel? Bakit wala tayong courage? Wala tayong lakas ng loob alang-alang sa kanila kung nakikita nating nasa kapahamakan, patungo ang kanilang buhay dahil wala si Kristo. Ano ang pwede mong gawin? Di ba? Kung may nakikita ka na susunog na bahay, automatic yun eh. Gagawa ka ng paraan para balaan yung tao na may panganib. Ganon din sa buhay, mga kapatid. Pero ang iba ay nahihiya. Kaya nga sabi dito, I'm not ashamed. Bakit? Dahil merong kaligtasan sa bawat sumasampalataya, sabi ng verse. Yun ang hope, yun yung salvation. Even sa mga Gentiles na katulad natin. So yun yung pangatlo. Manalangin tayo. Ipanalangin natin ang ating sarili, ipanalangin natin ang buong congregation na hindi mahiya, na bitbitin lagi ang gospel. Hindi mahiya na ipakilala ang gospel. Hindi mahiya na ipakilala siya'y Kristiyano. Siya'y born again. Point number 2. 2 Timothy 4 verse 5. Ngunit ikaw, maging mahinahon ka sa lahat ng oras. Magtiis ka sa panahon ng kahirapan. Gampanan mo ang tungkulin ng isang mangangaral ng mabuting o ng magandang balita at tuparin mo ng lubos ang iyong paglilingkod. Ngunit ikaw maging mahinahon. Magtiis ka sa panahon ng kahirapan. Gampanan mo, yan ang keyword, gampanan mo ang tungkulin ng isang mangangaral. Point number 4, for do the work of an evangelist. Do the work. Sabi mo sa iyong katabi, do the work. Maging evangelist. Evangelist, hindi ibig sabihin na nasa stage ka, maraming mga tao kailangan, puno dapat yung basketball court, puno dapat yung kung ano-anong pagtitipon. Hindi. Evangelist, isa, dalawa, tatlo na makikinig sa'yo o kahit isa lang. Evangelist pa rin ang tawag sa'yo. Ang problema, mga kapatid, yung work ng evangelist, pinapapasan lang natin sa mga pastor ng church. Pinapapasan lang natin sa mga leaders ng church, sa mga leaders ng uhay. Hindi tayo kikilos kung hindi kasama yung leader. Hindi tayo kikilos kung hindi mangunguna yung pastors. Pero alam nyo ba yung pagiging evangelist, mga kapatid, ito'y para sa lahat ng mananampalataya. Sa mga Christian, sa mga born again. Ang problema kung minsan sa ibang mga believers, akala nila hindi para sa kanila. Yung sinasabi dito sa 2 Timothy 4 verse 5. Lahat tayo, mga kapatid, inutusan. Lahat tayo, mga kapatid, ay mayroong role. Lahat tayo, mga kapatid, ay mayroong responsibility. Lahat tayo, mga kapatid, ay may pinapapasan ang Panginoon sa atin na kailangan nating gampanan, na kailangan nating gawin para sa expansion ng kanyang kingdom. Lagi niyong tatandaan, mga kapatid, pag ikaw ay shepherd, meron kang mga sheep. Amen? Amen? Gising pa ba kayo, mga kapatid? Check nyo nga yung katabi nyo, baka mahimbing na ang tulog. Sa farm, pag may shepherd, pag may mga sheep, meron niyang mga shepherd. Amen? Wala ba kayong napansin? Paano dumadami yung mga sheep? Sino ang nagpaparami ng sheep? Shepherd ba? Yung shepherd ba ang mag-reproduce? Yung shepherd ba ang magmumultiply ng sheep? O yung mga sheep ang magmumultiply sa kanilang sarili? Ang mag-reproduce?
ang magpaparami. Ang shepherd ba ang nagpaparami? Kaya ba ng shepherd magparami? Sagutin niyo ako mga kapatid. Kaya ba ng shepherd yung pastol na rumami ang shepherd sa kanyang gagawin? Wala. Wala siyang kayang gawin para rumami ang mga sheep, ang mga tupa. Ang mga tupa ang may kakayahang magparami ng kapwa nila. Nakuha niyo? Mali yung sinasabi ng iba. Na hindi kami kikilos, pastor inaantay pa namin. Hindi kami kikilos, wala pa yung uhay leader. Yung uhay pastor namin kahit nandyan na. Yung tao nangangailangan na, kailangan mo ng bahagian. Kasi palaging pastor lang, palaging ikaw, anong gagawin mo? Tupa ka. Akala nila yung tupa walang gagawin. Na nandoon lang sa kawan, na parang gaganong-ganon lang. Paikot-ikot lang doon kung ano lang ginagawa. Hindi. Ikaw ang magpaparami. Ikaw ang gagawa ng paraan upang dumami ang mga tupa. Ang obligasyon ng mga shepherd, ano yung responsibility ng mga pastor, ng mga shepherd, ano ang kanilang responsibility, ano ang kanilang trabaho, ano ang aming trabaho, ang sikapin at gawin ang paraan na maging healthy ang mga sheep. Yun ang number one role ng mga shepherd, ng mga pastol, ng mga pastor, ng mga leaders. Siguraduhin na na-check, na maintain. Siguraduhin na maging healthy ang mga sheep, ang mga tupa, na ito'y lumalaki, ito'y nagmamatured, nagiging spiritual, nagiging godly, at ginagawa yung mga tama at mabubuting bagay sa kanilang buhay bilang mga mananampalataya. Pero hindi namin kayang mag-reproduce ng sheep. Ang obligasyon ng shepherd magbantay, magpalakas, magbigay ng masusustansya, spiritual na bagay, palusugin ang bawat mga tupa. Dahil pag malusog ang mga tupa, pag hindi masakitin, pag healthy, ikaw ay makaka-attract ng mga unbelievers. Ikaw ay makakapag-produce. Healthy sheep produces, healthy sheep. Kung ikaw ay healthy na spiritual Christian, makakapag-produce ka ng katulad mo. Kaya make sure na ikaw ay walang sakit. Make sure na ikaw ay nakaka-attend sa church, sa gawain, para na-feed ka ng Word of God, para lumusog ka. Hindi ka tumamlay, hindi ka masakitin, hindi ka... Kailangan mag-grow. Kailangan maging spiritual. Pag healthy ang believers, makakapag-attract siya. Pero pag unhealthy ang believers, kinakahiya niya ang gospel. So check natin ang ating sarili, mga kapatid. Kaya nga mga kapatid, sa evangelism, hindi lang ang pastor, hindi lang ang uhay leader, kayo ang gagawa ng paraan. Anong gagawin mo? Ikaw. Papayag ka lang ba na ikaw born again na, papasok ka lang sa langit, ganun-ganun lang? Hindi ka man lang makapag-serve sa Panginoon, wala ka man lang sacrifice sa Panginoon? Wala ka man lang gagawin? Hindi ba sapat na napaka-blessed mo, napakasaya mo na ikaw ay magsasakripisyo? Napakasaya mo na may kaligtasan, na may salvation, na makakapasok ka sa kaharian ng Panginoon? Dapat maging sapat yun na motivation para ikaw habang buhay ngayon magsikap. Bilang makabawi ka man lang konti sa kaligtasan na binigay sa iyo ng Panginoon. Ay, katiting lang. May gawin ka man lang. Kaysa wala talagang gagawin ang mga tao. Amen? Amen. Do the work of an evangelist. Gawin ninyo. Do the work. Do the work.
gampanan ang tungkulin. Tungkulin ito ay hindi lamang para sa mga leaders, kung hindi itong tungkulin ay para sa lahat ng mga believers. Yung pastor nyo may ginagawa sa church, nagpapakain, nagsiservice yan sa mga pangangailangan. Pag may namatayan, pupunta yung pastor nyo. Pag may kailangan ng pamilyang kailangan servicean, pupunta yan. Ang dami nang ginagawa ng pastor. Pagdating sa church, magpe-prepare pa yan. May mga gawain pa, midweek, mga men's, mga women's, mga teens. Ang dami ginagawa. Eh yung mga member, ikaw sabi, ordinary member lang, ikaw anong gagawin mo? Yun na lang ang pinaka-list mo na gagawin na maghanap ng kapwa na mababahagian ng Word of God. Amen? Kaya kung minsan napakabigat ng mga pasanin ng mga pastor, ng mga leaders, bakit? Kasi lahat inaasa ng miyembro sa kanila. Walang initiative, walang pagkukusa. Kaya mabagal yung growth ng church. Mabagal yung pagdami ng gawain ng Panginoon. O ang goal natin, mapuno kayo dito sa loob, pati doon sa labas na church. Paano natin maisa sa katuparan dito? May humahayo ba? May nagsisikap ba magdala ng bisita palagi? Every Sunday? At least makadala man lang? Salamat nga dito sa kahit papaano itong Uhay, ano uhay ito? Uhay Kiko, palakpakan nga natin Uhay Kiko. Dadala sila ng bisita. Sagot pa nila pamasahe. Back and forth. Tingnan nyo yung effort nila. Magandang. Sino mga taga-Kiko dito? Patayuin nga natin mga taga-Kiko saglit. Sige, tayo. Mga taga-Kiko lahat. Tayo kayo. Dali, tayo kayo yung mga nandito. Tayo. Sino yung taga-Kiko dito? Sige, sa likod. Brother, okay na? Harap kayo doon. Harap kayo sa mga kapatiran. Palakpakan natin sila mga kapatid. Ha? Umarap kayo doon sa mga ibang tao na hindi ginagawa ang ginagawa nyo. Dapat maging role model natin sila. Layo nila. Yung iba sa atin, mga 2 hakbang lang, church na eh. Di ba? Halos. 10 hakbang lang, nasa church na. Pero hindi man lang tayo magsikap na may madala tayo sa paanan ng Panginoon. Ano kaya gawin nating rules no bago magsimba, kailangan may bit-bit na isa? Ha? Gawin kaya rules ng church yun, bawal magsimba yung walang bit-bit. Naku po, wala na sumipot. Wala nang laman talaga yung church, takot na. Pero dapat ganun eh. Dapat may dala-dala tayo, magsikap tayo na may madala tayo sa paanan ng ating Panginoon. Great Commission, tandaan nyo yun, naglilingkod kayo sa Panginoon, balik kayo sa Great Commission. Ano nang nagawa ko sa Panginoon? Ano nang nagawa ko sa Great Commission? Sino nang nadadala ko sa Panginoon? Na nagsikap talaga ako. Na talagang nagpursige ako, talagang nag-effort, talagang nag-invest ako, talagang lumuha pa ako, umiyak-uyak pa ako dahil pinag-pray ko to. Meron ba? Diba? Walang makasagot sa akin. Meron ba? Kailangan natin itong gawin, mga kapatid. Tama na yung panahon na kung saan tayo ay abalang-abala sa maraming bagay. Hindi natin alam, babalik na si Jesus, mag-rapture na. Wala man lang tayong nagawa. Wala ka man lang nagawa para sa expansion ng kingdom. Mag-rapture niya, hindi man lang alam ng kaibigan mo na born again ka. Na Christian ka. Point number 5. 2 Corinthians 5 verse 20. Kaya nga, kami mga sugo ni Kristo. Ang Diyos mismo ang nakipag-usap sa inyo sa pamamagitan namin. Kami nakikiusap sa inyo alang-alang kay Kristo. Makipagkasundo kayo sa Diyos. Point number 5. God wants to use you to plead His cause. Ano ibig sabihin yan?
Sabi ng 1 Corinthians 5 verse 20 sa English version, we are God's ambassadors. Ambassador. Sabi mo sa iyong katabi, ambassador. Alam niyo yung mga bansa-bansa, meron niyang kanya-kanyang ambassadors. Ibig sabihin, ambassador ay pinakakinatawan ng isang bansa. Kung ano yung policies ng bansa, kung ano yung mga plans, kung ano yung gagawin, even though wala siya doon sa sarili niyang bansa, nandoon siya sa bansa kung saan siya naka-assign, pero dala-dala niya yung mga pulisiya na nandoon sa pinanggalingan niyang country. Ambassador, kinatawan. Sabi dito sa verse sa Tagalog, sugo ni Kristo. Tayong lahat sugo. Sabi mo sa iyong katabi, sugo ka. Hindi tayo katulad ng ibang denomination, ibang sekta, isa lang ang sugo nila, patay na. Wala nang kikilos, wala na eh. Wala na magpapahayag. Tayo lahat sugo. May instruction, may utos ang Lord sa bawat isa sa atin. We are ambassador, kinatawan tayo sa langit. Yung gustong mangyari ni Lord, sa langit, tayo ang magsasabi sa tao na nandito sa lupa. Gustong gamitin ni Lord, nakikiusap ang Panginoon sa pamamagitan natin. Anong pakiusap? God wants to use you to plead His cause. Ano yung plead His cause? Ano yung gusto ni Lord? Ano yung pinapakiusap ng Lord? Pinapakiusap ng Diyos na ang mga tao ay magbalik loob, magsisi, at maglingkod sa Kanya. At sinong magsasabi nun? Tayo na ambassadors. Kinatawan. May pleading, nakikiusap ang Diyos sa mga tao na pagsisihan, talikuran ang mga nagawang kasalanan. Magbalik loob at maglingkod. Plead! Pag sinabi mong plead, grabing pakikiusap. Grabing pagmamakaawa. Nagmamakaawa ang Diyos sa mga tao. At paano malalaman ng tao na nagmamakaawa ang Diyos sa kanya na ayusin ang kanyang buhay dahil impyerno ang kanyang kababagsakan? Tayo ang magsasabi sa mga tao. Ambassador. Alam ko ayaw nyo ng mga ganitong preaching eh. Gusto nyo yung palagi tayong sisigaw, exciting, di ba? Ganon yung mga preach na gusto nyo. Gusto nyo yung mga parang may mga mahiwagang ibig sabihin ng mensahe, ang text na binabasa. Pero kailangan nating ipailala sa ating sarili kung ano ang obligasyon natin, kung ano ang Great Commission ng Panginoon. Huwag natin itong kalilimutan. Ano ang dapat nating gawin? Sugo ka, ambassador ka ng Panginoon. Si Lord ang nagsasalita sa pamamagitan ng iyong bibig. Si Lord ang nagsasalita sa pamamagitan ng iyong pagkilos. Point number 6, bilisan natin. 2 na lang to. 7 to lahat. Point number 6. Akala ko saglit lang to. 1 Peter 3 verse 15. Igalang ninyo si Kristo mula sa inyong puso bilang Panginoon. Lagi kayong maging handang sumagot sa sino mang humihingi ng paliwanag sa inyo tungkol sa pag-asang nasa inyo. Ano yung point number 6? Be prepared. Be ready. Kaya nga tayo may mga training upang ihanda, upang i-ready, upang equip kayo. Dapat uma-attend kayo sa mga gawain, sa mga cottage service, sa mga midweek services, sa church, lalong-lalo na sa afternoon service tuwing Sunday, sa teens, sa singles. Bakit tinitrain upang maging handa? Hindi tayo pumupunta dito sa church para i-entertain ang bawat isa. Hindi tayo tumutugtog dito, naglalagay ng mga lights, ng kung ano-anong mga pakulo para i-entertain kayo. Nandito tayo sa church upang i-train. Sabi mo sa iyong isa, sabi mo sa iyong katabi, i-training. Training ito.
Upang after magsimba, paglabas mo Monday, hanggang Saturday, alam mo kung anong gagawin mo. Anong gagawin mo? Make disciples. Find lost souls. Kaya ka nag-church para may matutunan ka at para paglabas mo ng church, gagamitin mo kaagad. Hindi tayo nandito para magpalipas ng oras, mag-entertain. Kailangan nyo pa ba ng entertainment? Mula Monday hanggang Friday, ilan na yung mga noontime show? Nag-aaway-aaway na nga eh. Diba? Meron ng ganito sa channel, meron ganun, dalawa na sa kabila. Meron pa daw papasok na isa. Yung gawain sa church, hindi entertainment, training. Nagpupuri tayo sa Panginoon, nag-worship tayo dahil sa kabutihan niya, ngunit nagtitraining din tayo sa ating buhay. Dapat handa tayong ipahayag, sumagot. Yung mga men's nga, nag-training kami last time para maging handa. Yung women sa mga susunod na panahon, yung teens, yung singles na maging handa, na sumagot. Sino ba ang Diyos? Sino ba si Kristo? Paano maliligtas? Paano maging born again? Pag tinanong ka ng mga taong makikinig sa iyo, anong isasagot mo? Kailangan handa ka. John 3:3, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. At alam mo yung mga ganun? May mga memory verse. Pag-memory ng mga verse ng mga sa evangelism, maikli. Maikli lang yan. Romans 3:23, Romans 6:23, di ba? John 3:16. Oh, mga bata, alam na alam yan. Be prepared. Acts 13 verse 39, at ang lahat ng sumampalataya sa Kanya ay pinalaya. Pinatawad sa lahat ng pagkakasala na mula sa mga ito ay hindi kayo kayang palayain ng kautusan ni Moises. Maraming mga tao na akala nila pag-iwas sa 10 utos, paggawa ng mabubuti, okay na yun. Pero hindi yun sapat. Yung kamatayan lamang ni Jesus sa cross, yung kanyang dugo na siyang naglinis ng ating mga nagawang kasalanan, yun lamang ang may kakayahan na maglinis ng ating buhay, mga kapatid. Hindi sapat ang good works. Hindi sapat ang pagtulong sa mga mahihirap. Hindi sapat ang pagtulong sa mga maralita. Hindi sapat ang pagtupad ng 10 utos. Kung hindi ang tanging ginawa lamang ni Jesus Christ ang magkakaroon, ang magbibigay ng kapatawaran sa ating mga nagawang kasalanan. Yan ang kailangang malaman ng mga tao. Kasi maraming mga tao nito, akala nila saved na sila eh. Akala nila sapat na yung magluluhod sila mula sa pintuan ng simbahan hanggang sa altar. Magpipenitensya, magpapapako ng kanilang sarili, magiging deboto at kung ano-ano pa. Pero ano sabi ng Bible? Useless ang lahat ng yan. Tanging si Jesus Christ lamang. Point number 7. Point number 7, go to the streets and roads or house to house. Yan ang point number 7 sa evangelism. Humayo tayo sa lansangan, sa daan. Magbabasa tayo ng verse sa Luke 14. Last na to. Luke 14:15 to 24. Narinig ng mga isa sa mga kasalo, o narinig ito ng isa sa mga kasalo niya roon. At sinabi sa kanya, pinagpala ang makakasalo sa hapag ng kaharian ng Diyos. Verse 16, sumagot si Jesus, isang lalaki ang naghanda ng isang malaking salo-salo at marami siyang inanyayahan. Nang dumating ang oras ng handaan, inutusan niya ang kanyang alipin at pinapasabi sa mga inanyayahan, halika kayo, handa na ang lahat. Ngunit, nagdahilan silang lahat. At sinabi ng una, nakabili ako ng bukid at kailangan ko itong puntahan. Kayo na po sana ang bahalang magpaumanhin sa akin. Sinabi naman ng isa, nakabili ako ng 5 magkapares na baka at kailangan kong masubukan ang bukid. Masubukan ko sa bukid ang mga iyon. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin. Sinabi naman ng isa, ako'y bagong kasal, kaya't hindi ako makakadalo. Bumalik ang alipin at
ibinalita ito sa kanyang Panginoon. Nagalit ang Panginoon at sinabi sa alipin, pumunta ka kaagad sa mga lansangan at sa makikipot na daan ng lungsod at isama mo rito ang mga mahihirap, mga lumpo, mga bulag, mga pilay. In other words, mga broke na tao. Mga taong walang pumapansin. Mga taong walang may pakialam. That's the sinners. Verse 22, pagkatapos sinabi ng alipin, Panginoon, nagawa ko na po ang inuutos nyo, ngunit marami pang bakanting upuan. Sabi mo sa iyong katabi, bakanting upuan. Kanina nag-send ako ng picture sa GC, anong nakita nyo? Ngunit marami pang bakanting upuan. Verse 23, kaya't sinabi ng Panginoon sa alipin, pumunta ka sa lansangan at sa daan at pilitin mong pumarito ang sino mang makita mo upang mapuno ang aking bahay. Tayo kung minsan mag-i-invite sa church, tinanggihan tayo isang beses, ayoko na yan. Suplada naman yan. Anong ginagawa nating effort para talagang madala natin sa templo ang mga taong alam nating mga makasalanan, mga walang pumapansin, mga walang may pakialam sa kanila? Hindi satisfied si Lord sa kung anong meron tayo ngayon sa church. Tingnan mo nga yung mga vacant seat sa tabi mo. Hindi satisfied si Lord na okay na yan. Gusto ni Lord maghanap ka ng mga tao na uupo sa mga upuan na yan. At saan mo gagawin? Paano mo gagawin? Humayo ka sa lansangan. Go to the streets. Go to the road. House to house. Humayo ka sa lansangan. Humayo ka sa daan. Tingnan mo yung mga inanyayahan. Nasaan na yung mga dating Christian? Yung mga born again na nasaan na sila ngayon? Wala na. Bakit? Abala na. Nakabili ko ng malaking lupa, Pastor. Di ko na. Pastor, nakabili ko ng property. Pastor, may bago akong business. Pastor, kakakasal ko lang eh. Ano muna ako ha? Lie low muna ako. Ang dami ng alibay. Wala na. Kaya sabi ni Lord, para mapuno ulit yung templo ko, maghanap kayo ng mga tao. Verse 24, sinabi ko sa inyo, isa man sa mga unang inanyayahan ay hindi makakatikim ng aking handa. Asa na yung mga unang inanyayahan? Kaway-kaway sa mga unang inanyayahan, mga nanonood online. Inanyayahan na kayo noon ng Lord, pero nasa na kayo? Kaya anong gagawin natin mga kapatid? Preach the gospel. Preach the gospel. Hindi ko sinabi sa inyo, hatakin nyo yung mga tao na Christian na, hatakin nyo yung mga taong walang Diyos, mga walang Panginoon, wala pang pagkakilala sa Panginoon. Hindi tayo yung mga hatak galing sa ibang church. Pangit yun. Yung Christian na born again na, okay na, hatakin mo, aakitin mo. Bubukod. Tapos, mga born again naman na. Ang goal natin yung mga taong walang pagkakilala sa Panginoon. Kaya nga, dyan sa Talipapa, ang daming tao. Lalabas lang tayo dito mamaya, observe natin, daming tao. Sa street natin pa uwi, daming tao. Napakaraming tao. Kaya nga sabi nung verse natin kanina sa point number 1, napakaraming aanihin, pero konti ang mag-aani. So kailangan we need to pray for laborers. God called you to be fishers of men. Tayong lahat mangingisda tayo ng mga tao. Dalhin natin sa paanan ng Panginoon. I-harvest natin, dalhin natin sa church. Gumawa tayo ng paraan. Do not be ashamed of the gospel. Huwag nating ihikahiya ang gospel.
Do the work of an evangelist. Hindi lamang mga pastors, mga leader, kayo. Evangelist kayo ng ating Panginoon. Tayong lahat. God wants to use you to plead His cause. Gusto ng Panginoong makiusap through you. Gusto ng Panginoong makiusap sa mga unbeliever through your mouth. Ikaw ay ambassador ng Panginoon. Be prepared, maging handa. Habang nasa church, mag-prepare. Pag uwi, yung pinag-aralan sa Sunday, i-review, pag-aralan, i-memorize. Kung kaya, yung mga magagandang verse, i-prepare, ihanda ang ating sarili. At lastly, go to the streets. Go to the roads. Maghanap ng mga tao, magbahay-bahay. Yan ang dapat nating gagawin. Kailangang may gawin tayo sa Panginoon. Ama naming banal, maraming salamat, Lord. Sa iyong banal na salita. Tulungan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Bigyan mo kami ng kabigatan, Lord. Huwag mo kaming hayaan, Panginoon, na makontento sa ganitong sitwasyon, sa ganitong setup, na wala kaming gagawin, na magpapabaya kami sa aming obligasyon sa iyo. Bigyan mo ng kabigatan ng bawat isa na narito, Lord. Bigyan mo ng kabigatan ng bawat isa na nakakarinig sa dalangin ko na ito, sa panalangin ko na ito, O God. Even ang wala dito, ang mga hindi nakakarinig, Lord, bigyan mo ng kabigatan ang lahat ng mga Christians, mga born again. Na hindi namin ikahiya, Panginoon, ang iyong salita. Na hindi namin ikahiya na kami humayo, na kami mangaral, na kami maglakad-lakad, na kami, Panginoon, ay mag-share sa aming mga katrabaho, mga kaibigan, mga kababata, mga kalaro, mga kaklase. Lord, tulungan mo ang bawat isa. Na maging handa kami, Lord, sa tungkulin na inatang mo sa aming buhay. Hindi namin ito magagawa, Lord, kung sarili naming kakayahan ng aming aasahan. Kaya kailangan namin ng tulong mo. Panginoon, tulungan mo ang iyong mga anak. Tulungan mo ang bawat isa sa amin. Gusto namin, Lord, sa iyong muling pagbabalik, abala kami sa pag-harvest ng mga tao na destined na mapunta sa impyerno. Pero, binago mo, Panginoon. Binigyan mo ng pag-asa at binigyan mo ng buhay na walang hanggan. Gusto namin, Lord, sa magbabalik mo, madatnan kami na may ginagawa. Hindi kami madatnan, Lord, ng kung ano-ano ang aming pinagkakaabalahan. Patawarin mo kami, Panginoon, kung abalang-abala kami sa mga bagay na walang kabuluhan. Forgive us, Lord. Salamat na palagi naming maalala na kailangan kaming may gawin sa aming buhay, sa aming paglilingkod sa iyo. Tulungan mo kami na huwag kaming mapakali, Panginoon. Huwag kaming makatulog, Panginoon, nang hindi namin nadadala sa iyong paanan ng aming mga kaibigan, ang aming mga mahal sa buhay, ang aming mga kapitbahay, ang aming mga anak. Tulungan mo kaming huwag iiwan sa bahay ang aming mga anak kung inidalin sila sa church. Lord, ikaw lamang ang aming inaasahan, Panginoon. Lord, gusto namin, Lord, sa last days na ito, gamitin mo kami. Bigyan mo ng saysay ang buhay namin ito, Panginoon. Salamat, Lord, na ikaw ay mabuti sa bawat isa. Tulungan mo kami, Lord, na ito'y aming maging simula upang tuloy-tuloy, Lord, na kami ay kikilos sa expansion ng iyong kingdom dito sa lupa. Salamat, Panginoon. Give you all the praises and the glory. In Jesus' name, amen at amen. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah! Hallelujah!
Hallelujah!